Kasabay ng banta ng nag-aalborotong bulkang Mayon, pinsalang dulot naman ang unang bagyong Ada sa Albay ang hinarap ng mga apektadong residente nitong weekend. Kaugnay niya nag-inspeksyon ng PHIVOLCS sa harap ng banta ng lahar, habang patuloy ang DSWD sa paghahatid ng tulong sa mga apektadong pamilya. Si Jennifer Polinar ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Sa gitna ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, muling hinarap ng mga residente sa Albay ang isa na namang pagsubok, ang pananalasa ng Bagyong Ada. Sa Ginubatan, Albay, tumambad ang makapal na buhangin at malalaking bato mula sa paanan ng bulkan matapos ang flash flood na dulot ng malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo. Sa isang insidente, magkatuwang na itinulak ng mga tauhan ng Albay Police Provincial Office at ng mga residente ang isang sasakyan na natrap sa gitna ng mabuhangin at maputik na kalsada. Agad namang nagsagawa ng inspeksyon ng PHIVOLCS Mayon Observatory sa lugar upang masuri ang naganap na pagragasa ng lahar at masiguro ang kaligtasan ng mga komunidad sa paligid ng bulkan. Samantala, tinutukan ng Coast Guard District Bicol ang seguridad ng mga pasaherong na stranded sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo bilang bahagi ng kanilang tuloy-tuloy na pagbabantay sa mga baybayin at pantalan. Mabilis namang namahagi ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5 sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Ada bilang agarang tulong sa mga pamilyang pansamantalang nawalan ng kabuhayan at tirahan. Matapos humupa ang bagyo, agad ding ipinag-utos ng mga lokal na pamahalaan ang decampment o pagbabalik sa mga tahanan ng mga inilikas na residente. Nagsagawa rin ng disinfection sa mga paaralang ginamit bilang evacuation centers upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Ngayong araw nga, balik trabaho na ang mga empleyado at face-to-face classes sa lalawigan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Jennifer Polinar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.